Magandang araw mga kaibigan. Ito breaking news. May isang grupo na nagsampa ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Korte Suprema. So ano ang ikinaso at sinong grupo na naman ito na nagsampa ng kaso? Kay pakinggan natin itong balita ng Teleradyo Serbisyo. Ng balita. Sa oras na 13 minuto bago mag-alas 11, disbarment complaint laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, inihain ng grupo ng karapatan at pamilya ng biktima ng extrajudicial killing. Ang flash report mula kay Steve Raz. Itawidin mismong pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings at human rights group o human rights advocates ang tumulog dito sa Supreme Court ngayong umaga para ipadispar o tangkalan ng lisensya bilang abogado si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napabanggit nga ni Cristina Palabay, Secretary General ng Karapatan, bahagi ang aksyon para mapanagot ang dating Pangulo sa mga paglabag nito sa karapatang pantao. Abangan lamang yung ilang detalye maya-maya sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Serbisyo mo sa Supreme Court, Brad, para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Okay, so disbarment case. Hindi na sila nakontento. Una, si BP Sara, disbarment case. Ang isinampa sa kanya, si Mr. Larry Gadon, ang nagsampa ng kaso, ang abogado na na-disbar. Okay? Bago lang na nawalan ng lisensya bilang abogado si Mr. Larry Gadon. Gusto rin niya kung anong nangyari sa kanya, ganon din ang gawin niyo kay BP Sara. Nanakot pa siya na pag hindi daw aksyonan ng Supreme Court ang kanyang reklamo na disbarment case, ipapa-impeach niya lahat ang mga member ng Korte Suprema. Okay, bring it on, Mr. Larry Gadon. Now, ano itong karapatan? Karapatan, isa sa mga makakaliwang grupo. Legal ito, legal. It's above ground. Kumikilos ng open, wala silang itinatago. Kailang ito, mga kasamahan ng makakaliwa. Marami akong experience in dealing with karapatan. Ang pinaka-memorable sa akin yung minor de edad na babae na sumama siya sa armadong kilusan at a young age, siguro mga 12 or 13 years old. Siya po si Jelen Dayung. Very controversial na kaso itong si Jelen Dayung. Mga anong year ito? 1998 or 99 na. Nagkaroon po ng enkwentro sa Agusan del Norte between Army soldiers at ang NPA. Sa kasamang palad, si Jelen Dayung, isang minor de edad, natamaan. So, ang ginawa ng ating makasundaluhan, niligtas, nirescue, dinala sa ospital si Jelen Dayung. And then, nung naka-hospital na si Jelen Dayung sa Army Station Hospital sa Cagayan de Oro, yun na, pumasok na ang karapatan. Gusto nilang kunin si Jelen Dayung. So, ang DSWD ayaw namang pumayag. Kasi dahil minor de edad si Jelen Dayung, dapat DSWD ang mag-custody sa kanya hanggang ang karapatan kinasuhan niya ang DSWD. Then si Secretary Gloria Macapagal Arroyo pa noon. Yun ang una kong experience sa karapatan. Na gusto nilang kunin yung child warrior. Ayaw nilang magamot sa hospital. Okay, to make the long story short, nung
nag-decide na ang korte na ang batang si Jelen Dayong i-turn over na sa parents, hindi na sa DSWD. So, in a way, panalo ang karapatan kasi through the parents of Jelen Dayong, makontrol na si Jelen Dayong. And then, yun na, binigyan ako ng trabaho ng aking commanding general noon. I was then a lieutenant colonel na dapat at all cost makuha namin ang simpatya ni Jelen Dayong. So to make the long story short, na-convince namin si Jelen Dayong na huwag pumunta sa kanyang mga parents kasi pag nandun siya, babalik na naman siya sa kilusan dahil nandiyan ang karapatan eh. So, bigla nag-decide si Jelen Dayong na magpasakop sa military, sa army sa amin. So, inadapt namin si Jelen Dayong. Ngayon, isa na siyang sundalo. Army, I think Master Sergeant na si Jelen Dayong. Si Jelen Dayong isang success story ng mga child warriors na nasugatan, pinabayaan ng makakaliwa, gusto pang kunin ng karapatan, mabuti na lang at tama yung desisyon ni Jelen Dayong na magpasakop sa amin, sa army. Ngayon, sundalo na siya. Master Sergeant, malapit na rin siyang mag-retire. Ganyan po ang karapatan. Legal front ng mga kaliwa. Lang ito, gusto nilang kasuhan kinasuhan na nga. Kinasuhan na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Disbarment. Bakit daw? Dahil daw sa nangyari sa alleged extrajudicial killing. So, bring it on. Ano ba? Sa tingin nyo, takot ba si Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Bago lang ang dinismiss with finality, yung mga kasong isinampa, makakaliwang grupo din, sinampan nila ng kaso. Si Pangulong Duterte nakaabot sa Supreme Court. Ganon din. Related pa rin sa, dahil pala talo na sila sa kaso. Wala na, with finality na ang desisyon ng Supreme Court. Walang nilabag na batas o walang nilabag na karapatang pantao. Walang pananagutan si Pangulong Duterte sa tinatawag nila na alleged extrajudicial killings. Final and executory. Dahil natalo pala sila sa korte, sa Supreme Court, as alleged to AJK, ito na lang, last remedy nila, last baraha nila, yung patanggalan nila ng lisensya ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, bring it on. Ako, meron pa rin akong tiwala sa Supreme Court. Sa totoo lang. Mataas ang respeto ko sa Supreme Court. Tignan nyo. Naglabas ang TRO ang Supreme Court. Kinatigan niya yung petition ng 5 kandidato na dinisqualify ng COMELEC. Di ngayon, nagkandara pa ang COMELEC. Nasayang po ang ilan yun? 132 million cost of ballots na na-printed na. Ano pang mga TRO tungkol sa PhilHealth na pundo. Mauubos na sana yung 89.9 billion pesos na i-transfer sa National Treasury. Mabuti naglabas ang TRO ang Supreme Court at pinigilan. So meron pang 29.9 billion na hindi na i-transfer. At least nandyan pa. So ano pang mga victories ng merong pinaka-latest na desisyon ng Supreme Court. Inabsuelto ang isang pinaghinalaan na drug lord dahil yung search warrant na ginamit ng pulis hindi naka-specify kung aling lugar sa bahay ang i-search. Ang mga pulis, sinearch nila ang buong bahay. Nakita ng Supreme Court, doon sa search warrant, hindi nakalagay yung specific na kwarto o lugar na wala. Inabsuelto ng Supreme Court ang pinaghinalaan na drug lord dahil mali yung search warrant na inisyu ng Ganyan po katindi ang ating Korte Suprema. Kaya
ito na yung recommendation ng Quadcom na kasuhan nila si PRRD tungkol sa war on drugs. Mas mabuti dito sa Pilipinas sagutin ni PRRD yung mga kaso. Huwag lang sa ICC kasi hindi pwede na i-trial ka ng foreign court. Nagpa-function pa ang ating mga korte. Kaya, salamat sa atin sa Supreme Court. So, madisbarba si Pangulong Duterte, madisbarba si VP Sara. Magtiwala po tayo sa Supreme Court.